Sa bawat hakbang ng buhay, tayo ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok na sumusubok sa ating pasensya at katinuan. Ang bersikulong Kawikaan, Deuteronomy 11, ay naglalaman ng isang mahalagang aral tungkol sa paghawak ng galit. Sa sinasabi ng talata, inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. Makikita natin ang malinaw na pagkakaiba sa pag-uugali ng mangmang at ng marunong. Ang mangmang, sa kanyang pagkapuno ng galit, ay nagpapakita ng kanyang samang damdamin nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Sa bawat salita at kilos, tila isang bulkang sumabog. Nagiging malala ang sitwasyon na nagdadala ng mas malaking paglala. Ang hindi pagkontrol sa sarili ay nagbubunga ng mga alitang hindi kanais-nais, na minsan ay nagwawakas sa pagkasira ng relasyon, pamilya at komunidad. Ang galit na pinakitaan ng mangmang ay waring isang apoy na madaling kumalat at sunugin ang lahat ng nadadaanan. Sa kabilang banda, ang pantas na tao ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ang pagsupil sa sariling damdamin ay simbolo ng tunay na lakas at karunungan. Ang pagtitimpi ay hindi tanda ng kahinaan kundi kalakasan. Dahil ipinakikita nitong marunong kang maghintay sa tamang oras at lugar upang ipahayag ang iyong nararamdaman. Sa pagkontrol ng sarili, ang pantas ay nakaiiwas sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon at hinahabol niya ang kapayapaan. Ang kanyang kakayahan na manatiling kalmado ay parang malamig na tubig na pinuputol ang nagngangalit na apoy. Ngunit paano nga ba magpipigil at magtitimping? Tunay na nangangailangan ng lakas at tiwala sa Diyos. Mahalaga na buksan ang ating puso at isipan sa Kanyang mga salita. Ang patuloy na pananalangin at pag-aaral ng Biblia ay magbubukas ng pinto sa tamang kahinahunan. Sa bawat dasal, hilingin natin ang karunungan upang malaman kung kailan kailangang magsalita at kung kailan kailangang manahimik. Ang pagkakaroon ng ganitong ugali ay magiging gabay sa bawat hakbang na tatahakin natin. Isa pang mahalagang elemento ng pagtitimpi ay ang pagkakaroon ng positive na pananaw sa bawat sitwasyon. Iwasan ang pagiging negatibo at mga paninisi, maglaan ng oras upang huminga at pag-isipan ang bawat aksyon. Ang sarili nating kontrol ay isang mahalagang aspeto ng pagkakaroon ng maayos na relasyon, hindi lamang sa kapwa kundi lalo na sa sarili. Bilang mga Kristiyano, tayong lahat ay tinatawag na maging ilaw ng mundo. At isa sa mga pinakamalinaw na paraan upang ito'y magawa ay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kapayapaan. Sa huling dako, tayo ay hinaharap sa hamon na i-apply ang aral mula sa Kawikaan 29:11 sa ating araw-araw na buhay. Ang pagpipigil ng galit ay isang pagpapakita ng karunungan, at ang bawat hakbang na ating gagawin upang mapanatili ito ay magdudulot ng positibong epekto. Tayo'y mamuhay ng may pagtitimpi. Hinahanap ang kapayapaan at pagiging makatwiran sa bawat pagkakataon. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging totoong huwaran ng karunungan at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa